Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Isang natatanging kwento ng pag-ibig, pagsubok at masalimuot na desisyon ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Sa buhay ng isang tao, hindi natin minsan mapipili kung kanino at kailan titibok ang ating mga puso, lalo na kung ang taong magpapatibok nito ay ang huling nilalang na inaasahan mong magiging bahagi ng iyong bukas. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Hazel. Matagal kong inakala na ang relasyon namin ni Benedict ang magiging hantungan ng aking mga pangarap sa buhay. 5 taon kaming nagsama at binuo ang aming mga mithiin habang magkayakap sa malamig na hanging dala ng Tagaytay, kung saan kami madalas mamasyal tuwing katapusan ng linggo. Ngunit sa isang iglap lang, ang lahat ng matamis na pangako ay biglang naglaho na parang bula nang sabihin niyang hindi na niya ako mahal at kailangan niya ng kalayaan upang hanapin ang kanyang sarili sa ibang bansa. Ang kanyang naging desisyon ay parang isang napakabigat na silya na biglang tumama sa aking dibdib. Hindi ko lubos maisip kung paano ko sisimulan muli ang aking buhay nang wala ang lalaking binuhan ko ng aking buong pagkatao. Ang bawat sulok ng aming inuupahang apartment sa lungsod ay nagpapaalala sa kanyang mga ngiti, boses at mga halik na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas. Gabi-gabi akong umiiyak habang yakap ang unan na may naiwang amoy ng kanyang pabango na unti-unti na ring naglalaho. Ang aking mga kaibigan na sina Dominic at Ethan ay paulit-ulit na nagpapayo na lumabas ako upang makalimot. Ngunit ang aking puso ay nanatiling nakakulong sa nakaraan. Sa gitna ng aking matinding pagdadalamhati, isang gabi ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Gardo, ang nakababatang kapatid ni Benedict. Si Gardo ay matagal ko nang kilala dahil madalas siyang sumasama sa aming mga lakad noon bilang isang mabuting kasama at maaasahang kaibigan. Ang kanyang mensahe ay simple lamang. Tinatanong kung kumain na ba ako at kung kamusta ang aking lagay matapos ang biglaang pag-alis ng kanyang kuya. Ang simpleng tanong na yon ay naging simula ng isang mahaba at malalim na usapan na hindi ko inaasahang magpapabago sa aking takbo ng mundo. Ikinagulat ko ang kanyang labis na pag-aalala dahil alam kong abala rin siya sa kanyang pag-aaral sa isang universidad sa Batangas. Sinabi niya sa akin na hindi niya nagustuhan ang paraan ng pakikipag-break ng kanyang kuya at pakiramdam niya ay may pananagutan din siya sa aking nararamdamang sakit. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng kakaibang init sa aking nanlalamig na sistema noong mga panahong iyon. Pakiramdam ko ay may isang tao na nakatira sa parehong mundo ko na nakakaunawa sa bigat ng aking dinadalang pighati sa puso. Dahil sa kanyang patuloy na pag-aalaga, unti-unting gumaan ang aking pakiramdam sa bawat araw na lumilipas na puno ng kalungkutan. Madalas na kaming magkausap sa telepono hanggang madaling araw. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa aming mga paboritong bagay at mga pangarap na hindi natin nasabi sa iba. Ang kanyang boses na malalim at puno ng kapanatagan ay naging parang musika sa aking mga tainga na nagpapatahimik sa aking magulong isipan. Napansin ng aking nanay na si Imelda ang unti-unting pagbabago sa aking mukha na dati ay laging namumugto sa pag-iyak. Isang Sabado ng hapon, nagpasya si Gardo na bisitahin ako sa aking tinutuluyan upang dalhan ako ng paborito kong kakanin mula sa Kalamba. Nang makita ko siyang nakatayo sa may pintuan, may kakaibang kaba ang sumunod sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag ng maayos. Mas nag-mature ang kanyang hitsura kumpara noong huli kaming magkita sa handaan ng kanilang pamilya noong nakaraang taon. Ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang tindi ng emosyon na tila ba nagnanais na protektahan ako sa lahat ng uri ng sakit sa mundong ito.
Naupo kami sa sala at doon ay mas naging personal ang aming mga naging pag-uusap tungkol sa aming mga buhay. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng galit at panghihinayang na nararamdaman ko para sa kanyang kuya na si Benedict. Tahimik lang siyang nakikinig habang nakatitig sa aking mga mata at paminsan-minsan ay hinahawakan ang aking kamay upang iparamdam na hindi ako nag-iisa. Ang simpleng paghawak na yon ay nagdulot ng kuryente sa aking buong katawan. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan mula nang maghiwalay kami ng kanyang kuya. Bago siya umalis ng gabing iyon, matagal kaming nagkatitigan sa may pintuan habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa labas. Nagpasalamat ako sa kanyang pagpunta at sa walang sawang pag-unawa na ibinibigay niya sa akin sa kabila ng lahat. Ngumiti siya ng bahagya, lumapit sa akin at hinalikan ako ng mabilis sa aking noo bago tuluyang lumakad paalis. Ang halik na yon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso at naging simula ng mas malaking kalituhan sa aking nararamdaman. Lumipas ang mga linggo at mas naging madalas ang aming mga lihim na pagkikita ni Gardo sa iba't ibang lugar. Pinili naming magtagpo sa mga malalayong lugar tulad ng Antipolo upang maiwasan ang mga mapanghusgang mata ng mga kakilala at kamag-anak. Sa isang sikat na cafe na overlooking sa mga ilaw ng Maynila, doon namin mas pinagtibay ang aming espesyal na samahan. Alam naming pareho na ang aming ginagawa ay isang malaking kasalanan sa mata ng lipunan at ng aming pamilya. Ngunit ang takot ay tuluyang ninaig ng matinding pangangailangan sa pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, unti-unti kong nakikita ang mga katangian ni Gardo na masigit pa sa kanyang kuya. Mas maalaga siya, mas nakikinig sa aking mga simpleng hinaing, at higit sa lahat, nararamdaman ko ang kanyang tapat na pagpapahalaga sa akin bilang isang babae. Isang gabi, habang nakatitig kami sa nagniningning na lungsod, hinawakan niya ang aking mukha at sinabing matagal na niya akong lihim na minamahal bago pa man ako iniwan ni Benedict. Ang pag-amin niyang iyon ay nagdulot ng malaking pagsabog ng emosyon sa aking buong pagkatao. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at tumugon ako sa kanyang mga labi ng isang mapusok at matagal na halik. Ang halik na iyon ay puno ng pangungulila, pagnanasa at pag-ibig na aming itinago sa loob ng mahabang panahon ng aming pagkakaibigan. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan at takot tungkol sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang tanging mahalaga na lamang sa akin ay ang init ng kanyang katawan at ang kaligtasan na nararamdaman ko sa tuwing ako ay nasa kanyang mga bisig. Nagpasya kaming magrenta ng isang maliit na pribadong silid sa isang resort sa Laguna upang doon ay malaya naming maipahayag ang aming nararamdaman. Ang gabing iyon ay naging puno ng ligaya, wild na pagnanasa at marubdob na pag-iibigan na hindi ko kailanman naranasan sa aking nakaraang relasyon. Sa bawat hawak at halik ni Gardo, pakiramdam ko ay tuluyan ng nabura ang lahat ng sakit na idinulot ng kanyang kuya sa aking puso. Naging ligaw ang aming bawat sandali, na tila ba wala nang bukas na naghihintay sa aming dalawa. Gayunpaman, sa likod ng bawat matamis na sandali ay ang nagbabadyang takot na malaman ng aming mga pamilya ang aming lihim. Madalas akong makaramdam ng matinding konsensya sa tuwing tumatawag ang aking kaibigang si Flor de Lisa upang kamustahin ang aking paggaling mula sa breakup. Kahit ang kapatid ni Benedict na si Cesar ay napapansin na ang madalas na pagkawala ni Gardo sa kanilang bahay tuwing katapusan ng linggo. Alam naming nakataya ang reputasyon ng aming mga pamilya, ngunit ang tamis ng ipinagbabawal na pag-ibig ay masyadong masarap upang aming talikuran. Isang araw, habang kami ay kumakain sa isang restaurant sa Taguig, bigla naming nakasalubong ang pinsan ni Benedict na si Alfon. Nabigla kaming dalawa at agad na binitawan ang mga kamay ng isa't isa upang hindi kami paghinalaan ng anuman.
Bagamat nagpanggap si Alfon na walang napansin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa aming kakaibang ikinikilos. Ang insidenteng iyon ay naging parang malamig na tubig na gumising sa amin sa katotohanan na ang aming lihim ay hindi habang buhay na maitatago. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagkausap kami ng masinsinan ni Gardo tungkol sa hinaharap ng aming relasyon habang kami ay nasa loob ng kotse. Umiiyak kong sinabi sa kanya na natatakot ako sa posibleng galit ng kanyang mga magulang at ng kanyang kuya kung malalaman nila ito. Niyakap niya ako ng mahigpit at nangakong hindi niya ako iiwan anuman ang mangyari sa aming dalawa sa mga susunod na araw. Ang kanyang katatagan ang naging tanging sandigan ko upang ipagpatuloy ang mapanganib na relasyong ito na aming sinimulan. Ang aming pag-ibig ay naging parang isang mabilis na tren na walang preno, patuloy na bumibilis sa kabila ng mga babala sa daan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aking pagkakapit kay Gardo bilang aking tagapagligtas at bagong pag-asa sa buhay. Ngunit alam ng aming mga puso na ang bawat kwento ay may hangganan at ang aming lihim na kabanata ay malapit ng harapin ang pinakamalaking pagsubok na susukat sa aming pagmamahalan. Ang aming pinatatakutan ay tuluyang naganap nang biglang bumalik si Benedict mula sa ibang bansa nang walang anumang paunang abiso sa pamilya. Ayon sa kanyang kwento sa kanilang pamilya, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nais niyang makipagbalikan sa akin upang ayusin ang aming relasyon. Nagdaos ng isang salo-salo ang kanilang pamilya sa isang sikat na hotel sa Clark, Pampanga, kung saan kaming dalawa ni Gardo ay sa pilitang inimbitahan na dumalo. Ang buong gabi ay naging isang matinding parusa para sa aming dalawa habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang kuya. Sa gitna ng hapunan, biglang tumayo si Benedict at hinarap ako sa harap ng lahat ng bisita, kasama ang kanyang kaibigan na si Danilo. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawang pagkakamali at naglabas ng isang singsing upang mag-propose sa akin muli sa harap ng lahat. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa takot habang ang aking mga mata ay nakatitig kay Gardo na noon ay nakayuko at mariing nakakuyong ang mga palad sa ilalim ng lamesa. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging napakabigat para sa aking puso. Hindi ko na kaya ang magpanggap pa, kaya tumayo ako at tahasang sinabi kay Benedict na hindi ko na siya mahal at may iba na akong iniibig. Nagulat ang lahat ng naroon, lalo na ang aking nanay at ang mga magulang ni Benedict sa aking naging matapang na pahayag. Tinanong ako ni Benedict kung sino ang lalaking pumalit sa kanya at bago pa ako makasagot, ay tumayo na si Gardo upang panindigan ang aming relasyon. Ang buong paligid ay napuno ng matinding sigawan, kaguluhan, at hindi paniniwala sa aming mga narinig. Agad na sumugod si Benedict at sinuntok si Gardo sa mukha dahil sa matinding galit at pagtataksil na kanyang naramdaman mula sa sariling kapatid. Hinawakan sila ng mga pinsan nilang sina Enrico at Alfon upang pigilan ang mas malaking kaguluhan sa loob ng mamahaling hotel. Umiyak ako ng napakalakas habang tinutulungan si Gardo na tumayo mula sa sahig habang dumuugo ang kanyang labi. Ang aming lihim ay tuluyan ng nabunyag sa pinakamasakit na paraan na maaari naming maranasan sa buhay. Itinakwil ng kanilang mga magulang si Gardo dahil sa kanyang ginawa at kami ay pinalaya sa pagtitipon na yon na puno ng kahihiyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, galit at pagkabura ng aming pangalan, nakaramdam kami ng kakaibang kalayaan sa aming mga puso. Nilisan namin ang Clark ng gabing iyon na dala lamang ang aming mga natitirang gamit at ang aming wagas na pagmamahal sa isa't isa. Alam naming mahaba ang landas ng pagpapatawad, ngunit handa kaming maglakbay ng magkasama. Nagpasya kaming lumipat sa isang tahimik na bayan sa Subic upang doon magsimula ng bagong buhay na malayo sa ingay ng aming nakaraan. Naghanap si Gardo ng trabaho bilang isang encoder
habang ako naman ay nagpatuloy sa aking online business upang makatulong sa aming gastusin. Ang aming buhay doon ay naging simple, payapa, at puno ng tunay na kaligayahan na matagal naming hinanap. Ang bawat umaga na magkasama kaming nagigising ay patunay na ang aming pag-ibig ay tunay at hindi isang pagkakamali lamang. Unti-unti ring lumambot ang puso ng aking nanay na si Imelda at binisita niya kami upang ibigay ang kanyang basbas sa aming pagsasama. Sinabi niya na bagamat mali ang paraan ng aming pagsisimula, ang mahalaga ay ang katapatan at ang kaligayahan na nakikita niya sa aking mga mata ngayon. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng malaking kapayapaan sa aking isipan na matagal nang naging magulo dahil sa konsensya. Ang pag-ibig namin ni Gardo ay napatunayang mas matatag pa sa anumang unos. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging sumusunod sa tuwid na daan na itinatakda ng ating lipunan sa mundong ito. Ang kapatid ng aking ex na si Gardo ay naging hindi lamang kapalit, kundi ang tunay na nakalaan para sa aking puso at buong buhay. At yan ang kwento ni Hazel, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess!